Good morning everyone! Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay tumayo at salubungin po natin ang ating umaga ng isang malakas sa palakpak sa ating Panginoon! Oh, we praise you, Lord! Salamat, Panginoon! Karapat-dapat ka sa lahat ng papuri! Pasasalamat! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank to the Lord. Sasabihin po natin ngayong umaga sa Panginoon kung gaano po natin magusto na siya po ay awitan, kung gaano po natin ninanais sa kanyang presensya. Sasabihin po natin sa Panginoon ang laman ng ating puso. Oh, we praise you, Lord. Kami ay naririto, Panginoon, upang ikaw ay pasalamatan ng aming bibig. Hear us stand forever in your mighty hands, living with your
Panginoon. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Sabi po sa Galatians 3:29, "And now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are His heirs, and God's promise to Abraham belongs to you." Sabi po sa Tagalog, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aming Diyos na nasa langit, Diyos na lumikha ng langit at lupa, sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo dahil kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, kami ay inari ninyong anak. Dahil sa inyong biyaya at habag, Panginoon, kami nakalalapit sa inyo, Panginoon, na may kalakasan ng loob sa pangalan ni Jesus. Ama, sa oras na ito, kami po ay naririto, kaming magkakapatid, Panginoon, sa bulwagang ito maging online, Panginoon. Nagpupuri at nagpapasalamat sa patuloy mong pagsama sa amin sa araw-araw. Sa pagkakataong ito na pwede kaming huminto, Panginoon, at magpahinga sa inyong piling, Panginoon. Narito kami, O Diyos, sa inyong harapan, buong puso, Panginoon, na humihingi ng tawad sa mga kasalanang aming nagawa. Kami po ay inyong linisin, Panginoon, at gawing karapat-dapat na makinig ngayong umagang ito. Dalangin po namin ang pagsama ng iyong banal na Espiritu. Holy Spirit, come, fill this place. Samahan mo po kami sa aming pakikinig. Kayo po ang aming gabay. Kayo po ang aming tagapagturo. Dalangin po namin sa pakikinig namin ng iyong banal na salita. Bigyan niyo po kami ng puso na marunong makinig. Give us teachable heart, O Lord, and give us obedient heart. Para po, Panginoon, hindi masayang ang maririnig namin ngayong umagang ito. Ito po'y tanggapin namin sa aming puso, Panginoon, at ito po'y maisabuhay namin sa araw-araw, O Diyos. Sa umaga pong ito, Panginoon, kami magsasaya sa inyong piling. Sama-sama po kaming aawit ng papuri ng pagsamba at sama-sama kaming magsasalo sa iyong salitang inihanda mo para sa iyong mga anak. Sa iyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat tanging sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. 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 Let's continue to praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Let's praise the Lord. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Come on. Lord, let's feel your Holy Spirit in this place so we can feel you, oh God. Come on, oh God. Let's feel your presence in this place. We invite you, Holy Spirit, to fill this place, to fill this temple, oh God. We praise you with our mouth, with our mind. We praise you, oh God. Come on, DCFC, let's worship the Lord. Open your mouth. Come on. We invite you, Holy Spirit, in this place. Thank you so much. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pwede bang bigyan naman natin ng ngiti ang ating mga katabi? Yan, pwede na yung batiin sila. Yan po. Welcome po sa ating mga bago. Welcome, Brother Julius. Welcome, Sister Margaret, Sister Ashley, and Tirso. Welcome po sa inyo mamaya po. Welcome po kayo sa ating evangelism room. Yes, sabi mo sa katabi mo, good morning. Good morning. Maaari na po tayo mo po. Yes, happy morning everyone. Malamig po ngayong umagang ito. Malamig sa TCFC. Pero yung init ng pagmamahal ng Panginoon ay nararamdaman natin, okay? So ngayon po, na-appreciate po ba natin yung music team sa ating pag-aawitan? Na-appreciate po ba natin? Na-appreciate natin ang music team. Meron tayong magandang awitan dahil meron tayong magandang tunog.
Appreciate natin yung multimedia natin. Meron tayong lyrics. At meron tayong upuan na prepare ng ating admin ni Brother Jack Jack. Nakakaupo tayo, malinis, na nakikita natin. At may sumalubong sa atin na usher na magagandang ngiti. Kahapon po merong workers conference na ginanap. Lahat po ng workers nagkita-kita. At nandun yung recommitment natin sa Panginoon. Kami, na recommitment. Na-appreciate po ba natin ang buong workers ng TCFC? Yon. From music, sa lahat po, we really appreciate the workers of TCFC. Okay, ngayon po dito po sa atin, by the way, bago po ako magsimula, for those who don't know me, ako po pala si Pastor R.A., one of the preacher and pastor here po. Ako po yon. Baka po hindi po nakakilala sa mga bago. And then, alam niyo po ba, meron po tayong darating na singles fellowship. Pwede ko po bang makita yung age 22 hanggang 42? 22 hanggang 42. Pwede bang magtaas ng kamay? Single, ha? Single. 22 hanggang 42. You are invited here. Singles in Christ, excellence is worship. Alam niyo na nakaraan, ang ganda nung unang launch. Pakita ko sa inyo yung picture. Kita ba? Wala pa, no? Sige. Ayun, yan. Ito yung first singles fellowship. Ayan, sila po yan. Pag-pray natin na hindi lang basta madagdagan, lahat po ng mga nandito ay maging rooted sa salita ng Diyos. Ito po yung gusto natin. Dito po sa singles fellowship, it's your time to voice naman. Sabihin mo yung nararamdaman mo at yung mga kasama mo, yung mga ka-age bracket. So, ayun po. At sa susunod naman, yung ating couples, young married couples. I-announce pa rin po natin yan next week. Okay. Ngayon po, meron po akong unang katanungan. Yan. Pwede po bang magtaas kayo ng kamay kung kayo po ito? Magtaas po kayo ng kamay. Wala pa. Excited Kung kayo ay nailibre na ng pagkain. Ayun, nailibre na. Masarap pa yung libre. Masarap yung libre. Okay. Ito naman, isa pa. Taas naman ang kamay. Ito, yung mga nakatanggap ng special na regalo. Wow. Sige po, taas ng kamay yung nakatanggap ng special na regalo. Yung talagang hindi mo malilimutan yung special na regalo. Taas ang kamay. Nagtataas si Sister Mylene. Sabi mo, nakatanggap ka ng special na regalo. House and lot ba to? Kiss. Ito naman, kakakiss mo lang ng mga laki. Nagre-request ka ng kiss. Pwede ba namin matanong kung ano yung special na regalo na hindi mo malilimutan? Siyempre, baby, anak. Oh, baby. Yan. Thank you, Lord. So, ayan. Masaya na makatanggap ng regalo. Masaya. Lalo na kapag ang regalo ay hindi mo deserve. Alam niyo ba na ang Panginoong Jesus ay may libre na regalo na ibinibigay sa atin na hindi natin kayang bayaran? Ano yun? Yun ay yung buhay ng Panginoong Jesus. Buhay siya. Hindi lang siya material na bagay na natanggap natin. Ang regalo na ibinigay sa atin ay buhay ng Panginoong Jesus. Ngayon po, ang ating pong topic ay Saved by Grace. Para po sa ating theme na Amazing Grace. Ngayon, halimbawa po, if something tragic happened to you, and you are standing in front of God, nakaharap ka sa Panginoon, at tatanungin ka ng Panginoon, bakit kita papapasukin dito sa langit? Isipin nyo lang yung sagot nyo. Sarilinin nyo. Bakit kita papapasukin sa langit? Bakit?
Halimbawa, kaharap niyo ang Panginoon, bakit kita papapasukin sa langit? Alam niyo po ba, ang top answer sa lahat po ng nakakausap namin, top answer, ang sasabihin niya sa Panginoon, gumagawa naman ako ng kabutihan. Naalala ko pa yung sinabi ni Pastor Porfing. Ang sinasabi daw ng mga tao, wala naman akong tinatapakan na tao. Okay naman akong mamamayan. Nagbabayad ako ng tax. Siguro papapasukin ako sa langit. Ngayon, pag-usapan natin ito. Ito ba talaga yung sagot? Noong nakaraan, ang ating topic is from death to life. Yun yung week 1 natin. Si Pastora Grace at si Pastor Ray ang nag-talk nun. Ngayon, ibig sabihin dito, balik lang tayo, dati tayong patay dahil sa kasalanan, and for the wages of sin is death. And ngayon, I will start with a discussion na mas ma-appreciate natin yung ginawa ng Panginoon. Na hindi lang siya, sinabi doon ni Paul na tayo ay spiritually dead, hindi lang basta may sakit, mahina, kundi patay. Kundi patay. Ano po ba kailangan ng patay? Ano ang kailangan ng patay? Kailangan pa ba niya ng motivation? Kailangan pa ba niya ng blessing? Kailangan pa ba niya ng magagandang kayamanan dito sa lupa ng patay? Ano ang pinakang kailangan ng patay? Ang kailangan ng patay ay buhay. Dahil kung walang buhay, siya ay mananatiling patay. Pero salamat na lang sa ginawa ng Panginoon, from death sa kanyang ginawa, ay binigyan tayo ng buhay. Hindi po yun yung kamatayang pisikal. Yung pong kamatayan na yun ay pagkahiwalay natin sa Diyos, tayo ay patay. Pero binigyan tayo ng buhay ng Panginoon from death to life. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay sa Ephesians 2:4-8. At bago po yan, bago natin pag-usapan ang Ephesians, tignan po natin ang context nitong Ephesians 2. Sa madaling salita, ang mga mamamayan sa Efeso ay malayo sa Diyos nung una. Ito po yung kanilang sitwasyon. Ang kanilang center is of idol worship and the temple. Merong mga Diyos-Diyosan. Nung panahon nila, kilala ito sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, lalo na kay Artemis. Maraming mga mahika na nagaganap noon. Pamahiin at iba't ibang practices ang laganap sa lugar na yon. Ngayon, bakit ito sinasabi ni Paul? Sinasabi ni Paul ito kasi gusto niyang balikan muna yung dating buhay bago niya maipaliwanag yung grace. Ngayon, TCFC, mga kapatid, tignan natin yung dati nating buhay. Tayo ba ay nalalayo sa Efeso? Nagkaroon ba hindi tayo nalalayo, di ba? Nagkaroon din tayo ng mga Diyos-Diyosan. Maaaring hindi santo, maaaring ang sarili natin ay Diyos-Diyosan. At makikita natin, kahit ngayon dito sa Pilipinas, hindi nalalayo, maraming mga mahika. Makikita natin, maraming manghuhula, spiritual healer, ang dami natin makikita kahit sa social media. Ibig sabihin, mga kapatid, ito nangyari sa Efeso na ito, ay hindi po tayo nalalayo. Kapareho po natin. Ngayon, tignan po natin yung ating verse. Since alam na po natin, pwede po ba tayong tumayo at basahin po natin kahit itong
Sabi sa Ephesians 2:4-8, sabi dito, but God, pwede ba natin basahin? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. But God, yes. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Salamat, O Diyos. Lord, tulungan mo kaming maintindihan ang salitang ito. Maging bukas ang aming puso. We invite Holy Spirit so we can easily understand the Word of God. Kaya Lord, samahan mo kami, Panginoon. Ikaw ang mataas. Be our speaker this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, dun sa pinag-aralan na nakaraan, kung babalikan natin ng verse 1-3, puro bad news ang mababasa natin. Binanggit doon, patay tayo sa kasalanan, sumusunod tayo sa sistema ng mundo. Totoo naman. Sinusunod natin ang gusto ng ating laman, ng ating flesh, yun ang ating sinusunod. Ngayon, dito pa lang, sa unang verse na ito, yung but God, dito pa lang, Diyos na ang nauna. Ang Diyos na nauna, hindi kaagad ang tao. Naalala niyo mga kapatid, nagkaroon tayo ng turning point sa ating buhay na nakarinig tayo ng salita ng Diyos at narinig natin. At doon tayo na born again, doon sa salita ng Diyos na ating narinig. Nung narinig natin ang gospel, nauna pa rin ang Diyos. Siya pa rin ang nauna. Sabi doon, but God. Hindi niya sinabi na bumait ka muna bago ka minahal ng Diyos. Wala pong ganun. Walang sinabi dito, but you are good. Kaya ang Lord ay being rich in mercy. Hindi po sinabi dito na naging relihiyoso ka muna bago ka minahal ng Diyos. Hindi sinabi dito na sinubukan ko naman, we tried harder. But we tried harder. Kaya tayo minahal ng Diyos. No. Walang kondisyon dito, but God being rich in mercy. Ibig sabihin, sa panahon ng ating katatayuan na tayo ay madumi, nang tayo ay nasa kadiliman, doon pa lang bumuhos na yung pagmamahal ng Diyos. But God, nauna na siyang magmahal at nagkaroon siya ng being rich in mercy. Because of the great love. Nauna ang Diyos. At alam nyo, kagaya din sa binanggit kanina, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, and it will lead us to repentance. Kaya tayo nagsisi sa ating kasalanan. Kaya mga kapatid, alam nyo po ba, our salvation story is not about what we did for God, but what God did for us. Next slide po. Our salvation story is not about what we did for God, but what God did for us. Amen po ba ito? Wala tayong ambag. Wala po tayong ambag dun. Wait lang po. Siya ay nagmahal na kaagad. Meron siyang awa. Ano po yung ibig sabihin ng mercy? Awa. Awa sa atin. Meron siyang great love. Ano yung great love na binigay ng Panginoon? Yung pagbibigay ng kanyang anak. Kung ako po tatanungin nyo, meron po akong 3 anak. Si Et, si Adam, at si Athena. Sorry po, kahit isa po sa kanila, hindi ko po ibibigay para sa kaligtasan ng iba. Sorry po, pagmamahal ko po yun sa anak ko. Pero itong
hari na mga hari, Diyos na mga Diyos, ibinigay ang buhay ng nag-iisang anak para sa iyo. Ayun yung great love. Hindi po yung kaya ng tao. Hindi po yung kaya ng tao. At matindi pa dito, walang pinili. Walang pinili ang Diyos doon sa pagmamahal na yun. Pati yung mga taong sumusuway sa Kanya, yung mga taong sinisiraan siya, mga taong galit sa Kanya, minahal din ng Diyos. Yun ay inoffer sa lahat. Yun yung great love. Kaya yung storya ng ating salvation is not about what we did for God, kundi kung ano yung ginawa niya. Ibinigay niya ang buhay ng Panginoong Jesus sa bawat isa. Ngayon, punta po tayo dun sa trespasses. Ano po yung ibig sabihin ng even we were dead in our trespasses? Yan. Ano yung ibig sabihin ng trespasses? Ang salitang trespasses ay mula sa Greek word na paraptoma. Sinesearch ko siya, ano yun? Saan ba nagmula siya? Na ang ibig sabihin ay paglabag. Paglihis sa tamang landas, crossing the line. Halimbawa, tayo mga tao, nakalagay sa isang bakod, do not enter. Anong ginagawa ng tao? Pumapasok pa rin. Nakalagay, no parking. Anong ginagawa ng tao? Nagpapark pa rin. Ito na pinakamatindi. Nakalagay na, bawal umihi dito. Doon pa rin yung pinakamapanghi na part. Yun tayo. Meron tayong paglabag sa Panginoon. Ganon na ganon ang ating storya, tayo ay matigas ang ulo. Matigas ang ulo natin sa harapan ng Panginoon. Meron tayong paglabag. Alam natin ang tama, pero mas pinili natin ang mali. Alam natin ang daan, pero lumihis tayo. Pero sa panahon na yan, na tayo ay lumabag, binuhos ng Diyos ang kanyang rich in mercy. Yung matinding awa sa bawat isa. Matinding awa sa mga tao. Matinding awa, mayaman na naawa sa bawat isa. Sa TCFC at sa lahat ng tao. At meron tayong rebellion. Lumilihis tayo. Nagkakaroon tayo ng rebellion sa ating puso. Pero ang Panginoon, minahal tayo sa pangapanahon na yun. Meron akong tanong. Next slide. Ano yung itsura ng taong namumuhay sa pagiging rebellion? Hindi sumusunod, matigas ang ulo. Sabi sa Ezekiel, sabi dito, and I will give you a new heart and a new spirit, and I will put you, and I will remove the heart of stone from your flesh. Tigil tayo dyan. Sabi dito, meron kang pusong bato. Ano yung sabi sa kanta? Di mo alam dahil sa'yo, ako'y di makakain. Alam nyo, ha? Pusong bato. Diba, talagang tiniis dun sa pagmamahal. Tiniis na hindi na nga makakain eh. Aba, daso, hindi na makakain si Ate Maylin. Tinitiis mo. Joke lang po. Tinitiis. Merong pagtitiis. Rebellion. Kahit bahala ka dyan, hindi ka makakain. Meron akong pusong bato. Yun po yung tao, nagkaroon tayo ng pusong bato. At sabi dito, I will remove the heart
of stone. Ano po ba yung itsura ng taong pusong bato? Unang-una, you are controlled by pride. Yung pride natin, kung bakit ayaw natin pansinin yung asawa natin. Ikaw nagkamali, ba't kita papansinin? Pride. Merong pride. You are controlled by pride. Ito po yung mga panahon nung tayo patay pa. And you are controlled by lust. Ito yung mga panahon ng pusong bato tayo at wala tayong pakialam at lumalabag tayo sa Panginoon. And you are controlled by anger, galit. Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang galit kanina bago magpunta ng church? Kasi ang tagal maligo, nung kasama sa bahay. Controlled by anger. Diba? Kahit bago pa lang tayo pumunta sa church, meron na kaagad, parang gusto mong magalit. Ako lang kanina, papunta ako doon sa parking, kukunin ko yung sasakyan. Nandun naman ako sa tabi, may biglang, akala ko nga si Casey, biglang may bumusina sa akin malakas. Sabi ko, sino to? Tinignan ko. Parang gusto ko lang sumigaw. May pagka-boyish. Alam niyo yung mind ko na parang may gusto akong sabihin na medyo panglalait. Yun talaga. Gusto ko lang banggitin yung salitang reset. Sabi ko, gigigil ako. Pero sabi ko, Lord, papunta ako sa church. I'm gonna preach the word of God. Hindi dapat ako controlled by anger. Parang gusto ko siyang habulin. Ito, controlled by greed. Ito yung merong pusong bato. Controlled by selfishness. Controlled by fear. Takot. Now, controlled by approval of others. Parang lagi mong kailangan yung sasabihin ng iba bago ka makakilos. Kaya mga kapatid, alam niyo po ba, ako mismo, kapag nakakita ako ng mga kalalakihan, kasi parang itsura ng pagiging pusong bato, mga kalalakihan, payag ba kayo mga girls? Pag nakakita ako ng mga kalalakihan na sinuko ang buhay sa Panginoong Jesus, sobrang natutuwa ako. Pumupogi. Yung kalalakihan na tinalikuran yung dating siya. Kasi makikita mo, mapapansin mo, and eyewitness, dito po mismo sa TCFC, madami na mga kalalakihan na binago ng Panginoon. Pwede ba kayo mag-amen? O yun, amen. Kalalakihan na dating merong ganitong ginagawa, pero ibinigay sa Panginoon. Mahirap pag hindi mo kaya. Kapag meron ka pang heart of stone from your flesh. Pero, simula nung sumuko ka sa Panginoon, merong binigay ang Diyos. Ano yung binigay? Sabi dito, and I will give you a new heart. I will give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you. Matigas ang puso natin mga tao, hindi lang mga lalaki, pati mga babae. Kala nyo Hindi sinabi dito na aayusin lang yung puso natin. Ang sinabi dito, bibigyan ka ng bagong puso. Gusto ko po kayo bigyan ng sample para mas madali po nating maintindihan. Hindi po ako mag-uurong dito o maglalaba. Ano po ito? Bato. Ito yung meron tayong ganitong puso nung tayo ay nasa kadiliman pa. Nung tayo ay nasa death pa. Controlled by pride, controlled by lust, controlled by emotion, controlled by anger. Ito ang meron tayo. At alam natin na ang salita ng Diyos ay available. Let's say, ito yung salita ng Diyos. At ito yung ating pusong bato. Magsabi ng amen na may pusong bato dati. Ito yung pusong bato. At ito yung salita ng Diyos. Hindi daw makita. Yan. At let's say, lagyan natin ito.
ito yung ating puso, nilagyan ng salita ng Diyos. Ano nangyayari? Yung salita ng Diyos, nandun lang. Hindi nagstay. Kasi tayo ay pusong bato. Ayaw natin pakinggan. Narinig na natin. Alam na natin yung salita ng Diyos. Alam na alam natin, pero hindi natin pinapakinggan. Hindi natin pinapamuhay. Kasi we are controlled by ourselves. Controlled tayo. Ngayon, ang sinasabi ng Diyos, I will give you a heart of flesh. Bagong puso. At meron yung spirit ng Diyos. Ayun yung sinasabi ko, yung Diyos ang nagsimula na bigyan ka ng bagong puso. But God, siya ang nauna. Ngayon, simula nung narinig mo ang gospel, nakinig ka ng salita ng Diyos, Kaegi, pwede bang makikihawak? Kahit ito mic na lang. Eto tayo, binigyan na tayo ng bagong puso, iniwan na natin yung pusong bato, at merong salita ng Diyos. Ano nangyayari? Pumapasok, no? Sa ating puso, yung salita ng Diyos. Tingnan natin, tingnan nyo ha. Yung salita ng Diyos, nandito sa ating puso, nandito sa sponge, may lumalabas. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos pumapasok sa ating puso. Kasi binigyan tayo ng Lord ng bagong puso na kayang makinig at handang makinig sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ngayon, sige, meron na akong bagong puso. Alam niyo po ba, kapag meron ka na ring bagong puso, makaka-apekto rin to sa ibang tao. Dahil yung bagong puso mo, ang lumalabas na rin salita ng Diyos. Kapag nagsalita ka, yung galing na salita ng Diyos, lumalabas po yan. Kasi binigyan ka na ng Panginoon ng bagong puso. Yun po ay dahil sa kanyang mayaman na pag-ibig, mayaman na awa sa atin. Pwede naman sabihin ng Lord, wag na, okay ka na dyan. Impyerno na. Pero hindi. Sabi ng Lord, bibigyan kita ng bagong puso. Sabi dito, God did not come to leave your heart the same. He became to give you a new heart. Ngayon, nasaan po tayo? Meron po, i-analyze po natin ang ating sarili. Nandito po ba tayo? Sa heart of stone na sumusuway sa Diyos? O nandito tayo sa heart of flesh na may spirit ng Diyos na responsive to God? I-analyze po natin ang ating sarili. At pansinin natin, dati ayaw natin makinig ng salita ng Diyos, pero nung tayo ay binigyan ng Panginoon ng bagong puso, tayo ay uhaw sa salita ng Diyos. And I believe, kaya po kayo nandito, sa lugar na ito, ay gusto nyo makarinig ng salita ng Diyos. Kasi meron na po tayong ibinigay na bagong puso. Ngayon, balik po tayo sa verse. By grace, you have been saved. So, ibig sabihin, wala sa ating lakas or galing, pati yung pagbibigay ng bagong puso ay galing sa Diyos. Pero ano yung sabi dito? Through faith. For by grace, sa Kanya pa rin ang galing, you have been saved through faith sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Tanay Christian Faith Church, merong pananampalataya. Sino po dito ang may pananampalataya sa Panginoon? Magsabi po ng amen ang may pananampalataya sa Panginoon. Okay, ala. Ngayon, ano yung sinasabi dito? And this is not your own doing. Nandito ba yung good works? May binanggit ba dito na good works? Meron ba? Wala. Walang binanggit dito na good works. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya dahil sa kanyang biyaya. At
kaya ako tinatanong kung nakatanggap ka na ng regalo, kasi itong ating binigay ng Panginoon ay regalo ng Diyos. Hindi po ito resulta ng dahil mabait ka, ng dahil ikay nagsisimba, hindi po yun resulta, kundi resulta po yun ng biyaya at biyaya lang ng Panginoon. So walang pwede magyabang. Sabi nga ni Pastor Ray kanina sa first service, walang pwede maglakad ng ganito, mabait ako, magaling ako. No one. Walang pwede magyabang. Kasi kung yun ay sa sarili na nating gawa, pag akyat sa langit, payabangan yan. Ako, magaling ako eh. 5 ministry ko, may music, may multimedia, lahat. Pero hindi. Dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. At ito ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ngayon, kanina tinatanong ko, sabi ko doon sa tanong ko kanina, what if something tragic happened to you at nasa harapan ka ng Diyos? At tatanungin kita, bakit ka nananampalataya sa akin? Diba sabi kanina, most and top answer, mabait naman ako. Mabuti naman ako. Pero hindi. Bakit ka papasok? Dahil, Panginoon, nanampalataya po ako sa inyo dahil lamang ito sa iyong habag, dahil lamang ito sa iyong kabutihan, dahil lamang ito sa iyong biyaya, wala po akong ipagmamalaki. Kaya lamang po ako makakapasok sa langit dahil sa iyong habag. Yung habag ng Diyos ay ibinigay sa atin, ibinuho sa atin. Kaya tayo nanampalataya sa Kanya. Ngayon, hindi na dapat ganon ang ating sagot. Alam niyo po ba, at itong biyaya na ito, nung tinanggap natin ang biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ay binigyan tayo ng bagong posisyon ng Diyos. Sabi dito, bago si Kristo, before Christ, we were dead in sin. Ito tayo dati. Malayo tayo sa Diyos, separated from God, wala tayong pag-asa, without hope, under His wrath. But because of grace, by grace, we are now living a transformed life. Alive with Christ, accepted by God. Sarap na, no? Lord, tinanggap mo ako sa panahon ng aking karumihan. Tinanggap mo ako sa panahon nung ako ay may pusong bato. Hindi ka nagsawaw na magbigay ng salita ng Diyos. At hindi lang yon, Panginoon, ginawa mo akong anak mo. Sino po dito ang children of God? At hindi ka lang naging children of God, naging citizens of heaven ka pa. Citizens of heaven. Alam nyo, ako po, noong nakaraan, nagpunta kami sa Qatar, pero hindi po ako citizen. Pero nakikita ko at na-appreciate ko at na-compare ko kung ano yung meron sa Qatar na wala sa Pilipinas. Unang-una na lang, government. At masasabi ko, itong Qatar na to ay hindi perfect country. Yung pong aking posisyon doon ay hindi po ako citizen, resident lang. Pero meron akong na-enjoy na meron sila. Libreng sa ospital. Pero ito sa atin, na ibinigay sa atin na katatayuan ng Diyos, ginawa kanyang citizens of heaven, kung saan walang lungkot, walang pag-iyak, kundi anak ka ng Diyos. Binigyan kanya ng identity na higit pa doon sa Qatar na sinasabi ko, higit pa sa New Zealand na gusto nating puntahan dahil ginawa kang citizens of heaven. Ngayon mga kapatid, sabi dito, and this is not your own doing. It is a gift of God. Yan, isa-isahin natin. Doon, meron akong tanong, doon ba sa biyaya ng Diyos may ambag tayo? Wala. Sa pinag-uusapan natin. Alam niyo ba, naging ambag lang natin yung ating kasalanan. Yung ating kasalanan ang meron tayo, pero niligtas niya tayo. Niligtas tayo ng Panginoon.
Dito sa verse na ito, hindi niya sinabing reward to ng Panginoon, salary ng Panginoon, price ng Panginoon. Sinabi niya dito, gift of God. Hindi natin pinaghirapan, hindi natin deserve. Ito ay tinanggap lang. Naalala ko ng birthday ko. Alam ng asawa ko na meron talaga akong gustong-gusto. Every day, siguro napapansin niya, pinapanood ko, nakikita niya sa Facebook. Kasi nung bata ako, talagang gusto ko yung gano'n, yung malalaking sasakyan, remote control. Hindi ko sinasabi sa aking asawa, pero nakikita niya, napapanood niya, na gustong-gusto ko yung regalo na yun. Nung birthday ko, nagulat na lang ako, merong rider na dumating sa aming bahay. Sabi ng asawa ko, may order ka, bilis. Pag nakita ko, ganda ng truck, ang laki ng truck, ang ganda. Sinurprise niya ako doon sa regalo na yun. Ang tanong ko doon sa inyo, halimbawa na lamang, bigla akong sinabi sa asawa ko, bayaran ko na lang yan. Siguro magtatampo sa akin yun, lalabas yung pride niyan. Siguro magtatampo siya kung sinabi kong babayaran ko. Kasi yung pinambili niya yun, galing yun sa savings niya, galing niya yun sa sarili niyang pera. Pero kung sinabi ko yun, magtatampo. It's the same thing po sa atin. Ito pong regalo na ito ng Diyos ay wala po tayong ambag na kahit ano. Ito po ay ibinibigay na libre. Libre lang pong binibigay ng Diyos at wala tayong ambag, hindi sa pamamagitan ng ating lakas. At hindi po sa pamamagitan ng kung anumang effort natin, so wala mang kung sino ang magyayabang. Kaya mga kapatid, bakit ayaw ng Diyos na basihan ng kaligtasan ay yung ating good works? Sabi doon sa next slide tayo, not a result of works. Nandito na yung sagot mismo. So walang pwedeng magyabang. Kaya ayaw ng Diyos na ang basihan ay kaligtasan para walang magyabang. Hindi tayo pwede magyabang dahil pastor or manggagawa. No one, walang pwede magyabang kahit sino sa atin. Kaya nga ang langit, heaven is not a hall of fame for righteous people. It is a testimony of God, amazing grace. Merong amazing grace na ginagawa ang Diyos sa buhay natin. And I will end to this story. Next slide. Dito sa illustration na to, merong isang tao. Wala siyang tahanan. Wala siyang pamilya. Walang direksyon ng buhay. Tingnan po natin yung picture na yan. Araw-araw nabubuhay para makaraos. Minsan gutom, minsan takot. Minsan pakiramdam niya walang nagmamahal sa kanya. Minsan napapanong siguro yung lalaki na, ganito na lang ba talaga yung buhay ko? Ganito na lang ba siguro ako? Pero isang araw, merong lumapit sa kanya. Hindi pulis, hindi social worker, hindi taong maniningil. Lumapit sa kanya at may dalang regalo. Itong regalo na ito, hindi pera, hindi pagkain. Balik lang po tayo. Hindi pera, hindi pagkain. Hindi ito bagong damit na gusto natin. Hindi ito kundi isang bagong buhay na ibibigay sa kanya. Isang bagong pagkakilanlan or identity. Isang bagong tahanan. At sinabi niya, sabi nung nagbigay, balik pa tayo, hindi pa po tayo lilipat. Sabi niya, hindi mo kailangan bayaran ito. Hindi mo kailangan paghirapan ito. Hindi mo kailangang patunayan na karapat-dapat ka. Regalo to. Ngayon, isipin nyo, anong kailangan na gawin ng batang iyon? Hindi niya kailangan bayaran, hindi niya kailangan kitain,
Hindi niya kailangan pagtrabahuan. Isa lang kailangan niyang gawin. Tanggapin. Hindi po tayo nalalayo sa batang ito. Ang buhay po natin before Christ, wala tayong direction. Wala tayong tahanan sa langit. Pero, nung ang bata ay binigyan ng bagong identity, tinanggap niya ang regalo. Dinamitan siya ng panibago. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Pagkatapos niyang tanggapin ng batang yun ang regalo, hindi na siya bumalik sa dati niyang buhay. Ikaw ba? Nandun ka na sa kadiliman, lilipat ka sa liwanag. Gusto mo pa bang bumalik dun sa kadiliman? Hindi dahil natatakot siyang mawala ang regalo. Hindi dahil pinilit siya. Hindi dahil kailangan niyang bayaran ang tumulong sa kanya. Kundi dahil may nagbago sa kanyang pagkakakilanlan. Nagkaroon siya ng bagong identity. Dati wala siyang tahanan. Ngayon may tahanan na siya. Maaari po ba tayong tumayo? Balik po. Next slide po tayo. Binigyan siya ng identity from darkness to life. Ngayon, meron na siyang ama. Nagbago ang kanyang identity. Ngayon mga kapatid, same thing with us. Noong panahon na hindi pa natin tinatanggap ang regalo ng Panginoon. Nandun tayo sa kadiliman, walang direksyon. Meron tayong pusong bato. Controlled by pride, fear, anger. Pero meron lumapit sa atin, yung gospel. In-offer ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, I will give you a new heart. New heart na makakaintindi sa aking salita. Mamahalin kita at tatanggapin kita kahit sino ka. Yun po ang bawat isa sa atin na yun. Na minahal tayo ng Diyos. Mga kapatid, gusto kong tanongin sa inyo, sino dito ang nakatanggap na ng regalo na nanggagaling sa Panginoon? Magsabi ng Amen. Ngayon, itong regalo na ito, ay binigyan ka ng bagong buhay at bagong identity. Mga kapatid, itong regalo na to ay nagpapatawad. Grace forgives, but it also transforms your life. Merong kapatawaran. And you are accepted, but you are called to change. Hindi tayo mananatiling dati. Hindi natin babalikan yung nandun tayo sa dilim. You are accepted, yes, but you are called to change because you have a new identity. Ngayong umagang ito, tinatawag tayo ng Panginoon. At tignan natin, let's examine ourselves. Tinanggap na ba natin ang regalo na ito? Tinanggap ko na nga ba talaga, Panginoon, ang iyong masaganang habag? Let's examine ourselves. Before that, can we sing the Lord? Can we worship the Lord? Let's sing this worship song. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning Yes. that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory.
praise the one who set me free. Balikan natin yung dati nating kalalagayan na tayo ay malayo kay Kristo. Ito yung mga kalalagayan na ayaw nating sumunod, na tayo ay pusong bato. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, and praise the one who set me free. Yes. Praise the one who set me free. But God, kundi ang Diyos lang alone, not because of your good works, dahil mabait ka, hindi. In-offer yan kasi mahal ka ng Diyos, and He deserved the praise and glory. Praise the one who set me free. PCFC, I have a question to you right now. I have a question to you before we worship the Lord. Pinalaya ka na ba ng Panginoon sa dati mong buhay? Pinalaya ka na ba ng Panginoon sa dati mong buhay? O nandito ka pa sa pusong bato? Ngayong umagang ito, hingin natin sa Lord ang kanyang biyaya, ang kanyang habag, na mas makita, na bigyan tayo ng panibagong puso, new heart na sumusunod sa Panginoon. Tayo manalangin po muna. Lord, ayaw na po namin sa pusong bato. Lord, give us a new heart. Yung heart na nakikinig sa iyo, Panginoon, na bawat salita mo ay kami ay makikinig. Heart na handang magpasakop, Panginoon. Magpasakop sa iyong authority, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Salamat sa changes. Salamat sa biyaya na merong nagtatransform sa aming buhay. Ramdam na ramdam namin ito, Panginoon. Every time we hear your word, hindi po nagiging sayang. At yung pong aming experience dati, hindi basura po yung Panginoon. Hindi yun basura. Yung pong test na yun, Panginoon, sa aming buhay ay magiging testimony po namin. At magiging witness kami, Panginoon. Kaya TCFC, let's worship the Lord. Hallelujah. Come on. Can we worship the Lord? Can we worship the Lord? Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken Come on. every Yes. chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. And hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Come on. Everybody worship the Lord. I invite you to worship the Lord. Jesus Christ, my living hope. And hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. We praise you. We glorify your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you, Father. We praise you. We praise you. We praise you, Lord. Salamat po. Salamat. Dahil ikaw ang aming buhay na pag-asa. Lord, ang aming dalangin,
Ayaw na po namin bumalik dun sa dati naming buhay. Pero salamat dahil binigyan mo kami ng regalo. Pinakamagandang regalo, kundi yung Panginoong Hesukristo, ligay mo sa aming puso. Lord, ang aming dalangin na siya ang masunod araw-araw sa aming buhay. Napiliin namin sa araw-araw na ang kanyang mga utos dahil hindi kami mapapahamak. Kaya Lord, maraming salamat. Just continue to bless this church. Continue to bless TCFC, Panginoon, at ang mga miyembro nito. Kaya Lord, salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, meron po akong tanong dito sa ating pag-aaral. If we are not saved by good works, bakit mahalaga yung good works? Next slide. Bakit siya mahalaga? To be continued next Sunday po. Makikita natin on Sunday. Ini-invite po namin uli kayo next Sunday. Bakit mahalaga ang good works? Doon po natin siya pag-uusapan. We invite you next Sunday. And itaas natin ang ating kamay. The Lord will bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus' name, amen. Bless this church, oh God. In Jesus' name. Kaya po talagang karapat-dapat at kay sarap awitan, papurihan at sambahin ang ating Panginoon. Amen? Lalo na kung alam po natin kung sino siya, lalo na kung kilala mo siya, lalo na kung alam mo kung ano yung ginawa niya sa buhay mo at kung ano pa yung kaya niyang gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Ngayon pong umaga, tayo po ay sama-samang umawit ng pagsamba sa ating Panginoon. We worship you, our Lord. Worship you, Jesus. Thank you, Lord. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Sing, let your face shine on us, and the world will know
dadako sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ito pong ating awit. It is a reminder, it is a call to every creation, to all creation, to praise and worship the Lord. At kasama po tayo doon sa mga creations na yon. It is a call to worship and praise the Lord. And alam niyo po ba, yung mga bato, yung halaman, yung mga bulaklak, alam niyo po, every day, they never fail to worship the Lord. Every day yun. Ginagawa nila sa kanilang sariling paraan ang kanilang papuri at pagsamba sa Panginoon. Tayo pa ba? Tayo pa po na araw-araw ay tumatanggap ng pag-ibig ng Panginoon? Tayo pa po ba na araw-araw ay tumatanggap ng habag ng Panginoon? Tayo po ba na araw-araw ay binibigyan ng lakas ng Panginoon? Binibigyan ng pag-asa ng Panginoon ang hindi kaya kumawit, sumamba at magburi sa Panginoon ngayong umaga? Handa po ba nating ilakas at ibigay ang ating tinig sa Panginoon bilang pasasalamat sa kanyang kabutihan at pagmamahal at habag na ibinibigay sa atin? Yung pong ating experience sa Lord, gamitin po natin itong parang hinuhugot mula sa ating mga puso. Let's sing. Let your face shine on us, and the world will know you live. Sabay-sabay po tayo. Oh, yeah! Hallelujah to you, our King. Yeah, and all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing a hallelujah to you, our King. Praise the Lord. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing a hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Hey! Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all
positions. Your name stands above them all. Come on, church, your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. In the name of Jesus! All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, Let's sing! holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, Holy, all creation. Yes, Lord. Holy, you are lifted high. Yes, Lord. Holy, holy forever. Your people sing. Let's sing, church. Holy to the King of Kings. Holy, Lord is He. Holy, holy forever. and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing, Hey! holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, you will always be. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, you will always be. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat, pagdakila ay tanging sa iyo lamang, Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, purihin po natin ang Diyos. Hallelujah! You are holy forever, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord.
Praise God. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos na bumago sa ating buhay, niloob ng Diyos na tayo ay maging karapat-dapat na magiging kasalo niya sa banal na punan. Kaya gawin po ito ng ganap na may paggalang at may kamalayan dahil sa kagandahan loob ng Diyos. Mga taong pinatawad, hinirang ng Diyos dahil sa kagandang loob ng Diyos. Ito po ang sabi ni Pablo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, matapos magapunan, ay dinampot niya ang sara, ay hinawakan niya ang tinapay at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog ko sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin kayo. Gayon din naman, matapos magkapunan na hinawakan niya ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay subo po natin. Salamat po, Panginoon, sa iyong kagandahan loob na kami ay naging kabahagi mo sa iyong manalagawan. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po tayong magbigay ng papuring awit at pasasalamat sa ating Diyos na buhay sapagkat sa ating pong Diyos ang lahat ng bagay ay posible. Amen. Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. Nobody can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you, I know, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you. Put in your song, my soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy, as I delight myself in you, and I will praise you. Put in your song, my soul will bless you, Lord. Woo! Hallelujah. Sing in church, my feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you, alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you in your song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself, and I will praise you in your song.
Ayan, purihin po muna natin ang Diyos. Pwede ba nating purihin ang Diyos sa isang napakagandang Sunday na nagpapaalala sa atin ng kabutihan ng Diyos. Ang kanyang mensahe ay punong-puno ng pangungusap sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, Diyos makapangyarihan, we thank you for your great love and your great mercy, that even while yet we were sinners, that while we were dead because of our sins and transgressions, sinugo mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Hindi mo kami iniwan sa kadiliman, Panginoon. Sa halip, binuhay mo kami kasama ni Kristo. At yun po'y tinatanggap namin, Panginoon, at amin pong pinagpapasalamat sa iyo. Ito po'y tatanawin naming napakalaking utang na loob sa iyo, O Diyos. Salamat sapagkat kami po ay may buhay kaming pag-asa na isang araw kami ay kakasamahin mo sa buhay na walang hanggan dyan sa piling mo, Panginoon. At habang kami ay naririto sa mundong ito, Panginoon, salamat, lagi mo po kaming iingatan. Salamat sa pag-iingat mo sa amin. And always, let us always be reminded kung saan mo kami pinulot, Panginoon. Salamat that your salvation is not something that we earn through our goodness, sapagkat wala namang mabuti, Panginoon. Wala kahit isa. Salamat, Panginoon, sapagkat ang kaligtasan na meron kami ay bunga ng iyong napakadakilang pag-ibig, napakadakilang habag at pagpamamahal sa bawat isa sa amin, O Diyos. Ito po'y hindi namin pwedeng ipagmalaki sapagkat wala kaming ambag dyan, O Diyos, kundi dahil lamang sa iyong masaganang habag at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na sa bawat sandali ng aming mga buhay, alalahanin namin, O Diyos, na kami ay laging dapat sumusunod sa iyo, Panginoon, upang kami ay makarating dyan sa buhay na walang hanggan. Ang lahat ng anumang meron sa amin, Panginoon, ang aming buhay, ang aming mga pangarap, O Diyos, ang lahat ng aming mga plano sa buhay, ay patuloy naming ay pailalim sa iyo, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong dakilang habag, Panginoon. At Lord, kami po'y lalakad sa mundong ito bilang isang mananagumpay, hindi sapagkat kami ang gumawa, hindi kami ang nakipaglaban sa krus, hindi ikaw, O Diyos. And now, we are more than conqueror. Salamat, Panginoon, sa buhay na pag-asa na meron kami, na anuman ang pagdadaanan namin sa mundong ito, Panginoon, ito po'y magpagtatagumpayan namin, sapagkat ang iyong kaisa isang bugtong na anak na si Jesus ay hindi mo po ipinagkait sa amin, at ngayon kami ay mamumuhay ng may kagalakan. We will walk in victory, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. At Lord, ito mong buhay ng bawat isa naririto, Panginoon, mga kapatid ko. Dalangin ko na patuloy mo kaming ingatan. Paglabas pa lamang namin, Panginoon, sa bulwagang ito, O Diyos, daladala namin ang kagalakan at living hope na nagmumula sa iyo, Panginoon. At Lord, maging ang mga salaping ito, Panginoon, na ipinagkaloob ng bawat isa sa amin. Ito po'y tanda na pagkilala na anumang meron kami, Panginoon, ay lahat ng iyan ay galing sa iyo. At ito po'y binabalik namin bilang pasasalamat sa iyo, O Diyos. Thank you, Lord. Ingatan mo po kami sa susunod na mga araw, Panginoon. At sa isang linggo, kami po'y muling sama-samang babalik dito upang minsan pa ay makinig ng iyong mga salita. Thank you, Lord. Thank you so much, Father. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Woo! Hallelujah!
Lord.